Hey, what's up everybody? Ngayon, maglilinis tayo ng ating saltwater aquarium. Itong ating 20 gallon at yung ating 5 gallon. So yun, lilinis natin sila. At ano ba yung maintenance na ginagawa sa saltwater? Share ko na rin sa inyo. Palalinisin tong aquarium na to. Papakainin ko rin sila kasi hindi pa sila kumakain. Once a day lang tayong pakain sa saltwater. Hindi tayo nagkapakain ng sobra kasi pag sobra tayo magpakain, tataas yung ilang parameters natin na hindi maganda ang magiging epekto sa ating tank. Ayun yung ating Blenny. Yung isang, ayun, ewan kung kita nyo, nasa cave. Yung ating parfish goby. Mula nung nilipat ko yung clownfish, hindi na siya gano'ng lumalabas yung parfish natin. Ayun. Hindi siya kita masyado eh. Pero ayun, nakasilip. Mula nung nilipat ko yung clownfish, bihira na siya lumabas. Parang hindi ko na nga siya nakita lumalabas eh. Pero siguro pag wala ako, lumalabas siya. Ito yung gamit kong pagkain sa kanila, yung Hikari Marine S. Hindi pa kasi ako nakakabili nung mais shrimp, pero meron din sa shop. Tapos na silang kumain. Dito, huwag tayo magkapakain ng sobrang dami, no? Control lang. Hindi naman ganun kalaki yung stomach nila para kumain ng sobrang dami. So, lahat ng sobra masama. Diba? So yun, yung pistol shrimp natin, dyan siya nakatira. Buti lang di siya doon bumubuto sa may bato, kasi pag doon sa likod ng bato, hindi ko na siya makikita eh. So yan, ito lilinisin natin. Kung pansin nyo to, kita nyo ba to? Yan, yung parang may hati, kasi yan, inasus ko na siya ng sponge kanina. So yan, pag nasa harap di naman siya halaga, pero syempre mas maganda linisin natin yan na makuskus para matanggal yung manipis na pwede mag-cause yan ng algae. Yan na yung magiging algae sa sunod. Pero yung likod, hindi natin nililinis yung likod. Ang nililinis natin dito ay harap, tapos yung kabila ang gilid. Umpisahan ko na. Gamit ko na to, DIY ko lang to. Galing sa sponge saka sa hanger ng nanay ko. So yan, sana hindi makita ni mama. Yari ako. So kuskusin ko lang yung mga nasa gilid. Siya, kung mapapansin nyo, ang kaibahan ng salt water sa fresh water. Sa salt water, sobrang linaw talaga. Sobrang crystal clear talaga. Mas malinaw siya ng parang 10 times sa fresh water. Iba ang linaw niya eh. Dahil siguro sa salt. Kaya ganun. So yan, nag brown na siya. Tanggal na natin. Yan, kita nyo ba? Malinis natin.
Tingnan niyo yung blend, hindi siya natatakot. Sobrang ano yan eh, interactive. Hilig siya makapag-interact. So ayan, malinis na. Itong tank ko na to, second hand lang din to, na 20 gallon. Medyo bago lang, so walang gasgas. Hindi naman natin kailangan talagang mag-invest sa sobrang mamahalin na tank para lang makapag salt water. Kung ano lang kaya natin. Next natin gagawin, dahil tapos na nating kuskusin yung glass, titest naman natin yung salinity. So ito, lagi rin dapat tayo nag-check ng salinity, no? Ang ginagawa ko, twice a week ako mag-test ng salinity kasi daily mag-evaporate yung salt water natin. Pag nag-evaporate kasi ang salt water, naiiwan yung salt, yung asin naiiwan yung alat, pero yung tubig lang ang nag-evaporate. So ibig sabihin, pag nag-evaporate yung tubig, tataas yung salinity, yung alat, kasi tubig lang ang natanggal. So kailangan natin mag-add ng distilled water pagka ganon. Kaya required na kahit twice a week mag-check tayo ng salinity natin para ma-monitor natin kung tama ang salinity. Sa pag-check ng salinity, ang gagamitin natin ay refractometer. Ito, yung sa Shopee meron na to, sa Lazada parang nasa 500 lang siya. Yan, pang matanggal na naman natin itong gagamitin. So, yun, ang required nating salinity target ay between 1.023 hanggang 1.26. So, yun lang nating ma-maintain sa ating tank. Walang kayo ng konting tubig doon sa tank nyo. Patak nyo dito sa kulay blue na to sa glass. Kahit tubig nyo sobrang dami kasi hindi naman kailangan ng sakto. Iba kasi naglagay tumatapon eh. So kailangan lang ma-fill niya yung kulay blue na yan. So yun, and then wait lang natin siya ng bahagya. And then check natin kung ano ang salinity natin. Silipin natin yung salinity natin. Tapat nyo lang siya sa maliwanag para visible na visible yung mga linya. So ayan, wait, try ko yan. So ang salinity niya para ayan, hindi kasi masyadong kita sa cellphone, pero ang salinity niya is 1.027. Ayun, kita nyo ba? Around 27 siya. Sabihin mataas. So kung fish only lang yung tank natin, better na i-keep lang natin siya ng 1.23 ganon, 24 something. So, pero hindi naman ganun ka-crucial lang kung tumaas ng 27. Kahit nga 30, kaya na mabuhay ng isda. Pero, mas okay lang i-maintain natin na ganun yung salinity kasi yun naman talaga ang required para sa ating salt water. So, dahil mataas yung salinity natin ng 1.27, ang target natin ay 1.23. Magbabawas tayo kasi water change na rin tayo ngayon. So, magbabawas na tayo ng tubig and then maglalagay tayo ng distilled water, yung mineral water. Yun yung ipapalit natin para bumaba yung salinity niya at makuha natin yung target nating parameters. So bawasan natin ng tubig to para madagdagan natin ng distilled water, tapos titest ulit natin yung salinity kung tama. So yan, bawasan na natin siya ng 10%. 10% water change lang tayo ngayon. Papatayin ko rin pala muna yung ating power head para hindi maglabas ng bubbles. Yan, patayin naglalabas siya ng bubbles. Yan, pinatay ko muna yung power head kasi hihigop siya ng hihigop ng bula, magiging micro bubbles. So yan, hanggang doon lang sa ilalim ng tubo ang binabawas ko dyan. So yan, okay na siguro yan.
Yung ilaw na gamit ko dito, yung ring light na Spectra Aqua. Ito, yung dating nasa 5 gallon ko. Nilipat ko na dyan kasi bigo ako na maglagay ng anemone doon at corals kasi pag maliit yung tank, sobrang hirap talaga i-maintain ng parameters niya. At one requirement ng pagko-corals at anemone ay dapat stable ang ating parameters. Kaya dito ko na siya nilipat at ito na lang ilalagyan namin ng anemones at corals. Natin siya ng distilled water, antayin lang natin na mahalo ng mabuti yung distilled water dun sa salt water, and then check natin ulit yung salinity kung tama. So test ulit natin. So ayan, pasok na siya, nasa 1.024 na siya. Hindi na ganun kataas. Goods na siya para sa fish, pero magdadagdag pa rin ako ng distilled water para pababa pa na siya ng 1.23. So yan, kulang pa siya ng bahagya yung tank. Pupunin ko lang to ng salt water. Meron ditong natural salt water. Yun lang ipang pupuno ko sa kanya, tapos add ako ng konting distilled water para mas bumaba pa siya. So yan na, yan lang yung mini-maintain natin sa tank natin. Pero this week, ngayong Sunday, this coming Sunday, ngayon kasi ay Thursday, ngayong Sunday, punta ako sa shop para magpa-test. Dito kasi sa amin, sa shop namin, libre lang magpa-test ng salt water pagka customer ka. Sinusuportahan nila yan kasi hindi naman lahat may budget talaga para bumili ng test kit. Kaya yung shop namin, sumusuporta sila sa mga client nila. Pwede magpa-test ng salt water sa kanila, and then turuan din nila kayo kung ano ang dapat gawin, kung mataas ba or mababa. So yan, kung mapapansin nyo, medyo dumumi ulit ng bahagya, daming tiny particles na sa tubig, pero mamaya mga 10 minutes na siguro yan, 10 minutes pag binuksan ko yung filter, crystal clear na ulit yan. Tsaka kung kita nyo yan, meron siya sa taas na parang alikabok. Di siya alikabok, tawag dyan ay biofilm na nasa tank din natin. So yan naman, bubuksan ko lang mamaya yung ating filter. Pag binuksan ko yung filter, kakabit ko yung surface skimmer para makuha yung biofilm na yan. So same din gagawin ko mamaya dun sa aking 5 gallon. Yan, ang naiwan lang dyan yung aking mandarin goby na lang. Yan, siya na lang iniwan ko doon para masolo na yung tank. Pero bala ko rin samahan ng invertebrates kasi kumapal na yung lumot, ugly stage na talaga yan. So after natin mag water change, ginagawa natin, nililinis natin yung glass. Pero yan, anytime na tumitingin talaga sa tank ko, lagi ko siyang pinupunasan kasi maganda yung malinis yung ating glass pagka clear siya.
Ang tingnan ng ating mga alaga. So yan, i-maintain din natin yan, yung linis ng ating glass sa loob tsaka sa labas. Siyempre hindi lang yung loob ang lilinisin natin. So yan, lilinisin ko yan lahat hanggang kabila para mas lalong malinaw. Kasi magandang tingnan pag sobrang linaw ng tank natin. So yun lang naman ang mini-maintain natin. Hindi man siya sobrang hirap i-maintain talaga na akala ng iba mahirap. Kailangan mo lang talaga ng knowledge tsaka experience. At isa pa, kung nagbabala kayong mag saltwater, ang ma-advise ko lang sa inyo ay huwag kayong mainipin. Huwag kayong gumamit sa iba na gusto ng instant lagi. So kung napakaraming nagko-content pa naman, no, instant, sa group din meron mahilig mag instant ng tank, lalo na mga beginner. So pag instant kasi saglit lang talaga yan, hindi ka nag-cycle, saglit lang magka-crash yan lahat. Si iba nagko-corals agad, nag-anemones habang kahit hindi pa fully cycled yung tank. So yun, possible mag-crash kasi yung ganun, re-reset ka nun. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana pa-support ng ating page kung gusto nyo mga ganitong content. Maraming salamat ulit sa panonood.